Kaibigan, pakinggan mo ito kung gusto mo maging number one sa puso ng isang lalaki. Pwede ba yun? Pwedeng-pwede po. Kaya na pang hinihintay natin? Simulan na natin. Alam mo, napakahalaga nito na malaman mo or pakinggan mo muna. And of course, mahalaga rin sa akin na pag-share ito, mag-likes, mag-share, or mag-comments para ma-realize na algorithm na may magandang mapupulot pala na aral sa video ni Kuya May. But anyway, pwede ba yan na maging number one ka sa puso ng isang lalaki? Of course, pwedeng-pwede. At alam mo, ang maganda kapag naging number one ka sa puso namin, magiging priority ka, napaka-special mo sa amin, palagi ka naming pipiliin, and kahit may mga tukso, may mga problema, kakayanin namin para lang sa'yo kasi special ka sa amin. Number one ka sa puso namin. So, mangyayari lang na maging number one ka sa puso ng isang lalaki kung meron kang binibigay, kung meron kang taglay na nakikita namin, kung merong something sa'yo na pinanghawakan mong alas. And in that way, magiging number one ka talaga. Kaya, may mga i-share ako ng mga alas or taglay or pwede mong ibigay yan sa kanya para maging number one ka sa kanyang puso. At may experience mo din ang feeling ng babaeng minamahal, pinapahalagahan, at tinatrato na parang reyna. Okay? Number one ay dapat kakaiba ka. Lagi mong tatandaan, what makes you think na maging special ka or maging number one ka sa kanyang puso kung wala kang pinagkaiba sa ibang tao? Dapat may something sa'yo na kakaiba. Something na sa humor man yan, sa itsura man yan, sa gesture man yan, sa ugali. May something dapat sa'yo na kakaiba at sa'yo niya lang na-experience at nakikita. In that way, kaibigan, trust me, hahanap-hanapin ka niya at maging number one ka. Paano mo ma-achieve ito? Paano mangyayari ito sa'yo? Of course, huwag kang sunod-sunuran ng uso lang. Of course, hindi porke sikat or hindi porke nakikita mo na ginagawa ng ibang babae ay gagawin mo rin. Of course, kilalanin mo kung sino ka. Be genuine kung sino ka. Bawat tao po ay special. Bawat tao po ay may sariling diskarte para mapasaya yung partner, para maipakita na ikaw ay hindi tulad ng iba. Bawat tao ay may taglay na kakaiba na kung saan tayo lang yung kayang makapagbigay ng the best na ganun. So alamin mo yun, kaibigan. Don't be common, be uncommon, and you will see. Number 2 ay dapat palagi mo siyang pinapasaya. Wala. Simple lang po mag-isip ang mga lalaki, kapatid. Kaya nga minsan, ang dami mong mga drama, ang dami mong sinasabi, tapos hindi niya pala naintindihan, hindi niya alam yung kung anong pinagsasabi mo, kasi yung thinking namin is simple lang. Straight line kami. Kung ano yung nandyan, yun lang yung nakikita namin. And one way para maging simple, yet very special sa amin, yung kaya nyo kaming palaging pasayahin, maging masaya. Sa sex, ganon. Sa trato, ganon. Sa pinapakita, ganon. Iwasan nyo po na magdulot ng negativity at mga hindi masasayang bagay. Palagi nyong piliin maging positive. Palaging piliin nyo ang mas magandang ibalita, good news. Hindi ko naman sinasabing palaging 100%, but most of the time, dapat good news, dapat saya lang, dapat chill lang. And even sa time na may problema kayo, that is the time, sa totoo lang, na dapat dun mo siya mas palaging pinapasaya. Dun mo siya mas palaging nilalaro. Kung ano mang nilalaro mo sa kanya, you know what I mean. And dun mo siya mas lalong pinapakain, tinitreat, kino-comfort. Basta maipakita mo lang, may paramdam mo sa kanya, nandyan ka, na palaging willing na magpasaya sa kanya. At hindi ikaw pa yung dahilan kung bakit malungkot siya. Ikaw pa yung dahilan kung bakit nagiging negative na siya. Ikaw pa yung dahilan kung bakit tinatabad na siyang lumaban sa buhay. Please, if you want na maging number one ka sa puso ng isang lalaki, be that person na palaging nagpapasaya sa kanya. Okay? Number 3, iwasan ang palagi siyang inaaway. Toxic po ito. You know, sometimes misunderstandings sa relationship is very common. Problema, struggle is very common. At kailangan talaga na dumaan tayo sa mga proseso na ito para mas makikilala natin yung partner natin, mas lalo natin mamahalin yung partner natin. Pero ibang usapan na po, yung sinasadya mo
na inaaway siya. Yung wala kang magpagtripan, awayin mo siya. Wala kang magawa lang sa buhay, siya yung babadtripin mo. Tapos mamaya, ikaw pa yung pa-victim na parang ikaw yung biktima na walang ginawa. Trust me kaibigan, kung gusto mo, natatatak ka sa puso ng isang lalaki, iwasan po na palagi siyang inaaway, iwasan po na palagi siyang binabadmon, iwasan po yung mga negative na energies na yon, negative na impact. Okay? Dahil yun yung dahilan dahil yung mga negativity na yon na nangyayari, yung palagi mo siyang inaaway, lagi mo siyang sinisigawan, walang peace sa bahay nyo, yun yung dahilan para ayaw na niyang umuwi, ayaw kanyang maalala, or ayaw kanyang makasama. Sobrang sakit yun, pero meron siyang valid na reason. In a way na parang mas gusto niya pang mag-stay sa kanyang mga kaibigan, sa ibang tao, isa sa piling mo. Masakit yun, pero may point or meron siyang dahilan kung bakit nagagawa niya yun sa'yo. Nagagawa niyang umiwas, nagagawa niya na hindi ka maging special sa kanyang puso. Kasi ba naman, yung pinapakita mo sa kanya. Uwi siya na pagod, kahit pagod kayong dalawa, nagsisigawan mo siya, na parang ikaw yung mas may authority. Inside the family, lagi kong sinasabi sa inyo, lalaki po yung mas may authority. Lalaki po yung nasusunod. At kapag ikaw yung nang-aapak sa kanya, nang sisigawan sa kanya, na parang siya'y anak mo lang, then nadidisrespect siya, nadidishonor. And natural instinct namin na mga kalalakihan na mabuisit, iwanan, o mawalan ng gana sa taong nagdidisrespect sa amin. So, kung gusto mong tatatak sa kanyang puso, then, iwasan na palagi siyang inaaway, especially kung wala man naman talagang sapat na dahilan. And, yung mga malilit na bagay, palampasin mo na lang. Hindi rin niya lang pakikinggan yan. Kasi kami, straight line talaga kami. Kung kayang palampasin, then palampasin. Okay? Para maiwasan ang mga negative energies na papasok sa relasyon ninyo. Okay? Number 4, this is very important, is that dapat i-maintain pa rin yung pagiging malinis ng katawan at pagiging sexy. Kung gusto mo na natatatak ka sa kanyang puso, kahit sa mga mag-asawa, yung feeling na kahit matagal na kayo, may mga anak ka na, pero sexy mo pa rin, malinis ka pa rin, then magiging proud yan. Proud yan sa'yo. So sabihin na kahit na nagkaroon na ng 3, 4, or 5 anak yung asawa ko, sexy pa rin. Malinis pa rin. What's the point para maghanap pa siya ng iba? Ito kasi ang problema. Kasi once na nagtagal na kayo sa relationship, parang nawawala na rin yung excitement nyo, yung gana nyo na magpaganda, magpa-sexy. Kasi masyado na kayong naging comfortable sa isa't isa. Hindi po maganda. Too much comfortable sa isang relationship ay hindi po maganda sa totoo lang. Kasi hindi mo na nabibigyan ng effort, hindi mo na nabibigyan ng attention, yung mga dapat binibigyan ng attention kapag naging komportable ka na okay lang kahit hindi ka mag-shower, okay lang na hindi ka magpa-sexy, okay lang, yung ganun na lang yung katawan mo. Trust me, kung gusto mo na tatatak sa kanyang puso, then maging malinis pa rin, dapat doble, magpa-sexy pa rin. And you will see, ikaw din lang ang magbe-benefit. Okay? Next, last but not the least, number 5. Ay, ito ang pinamatindi at pinakamasaya sa aming mga lalaki. Ang mag-submit ka sa kanya. Ito ang pinaka napapansin ko sa mga relasyon ngayon na walang submission. Napapansin ko sa mga mag-asawa na walang submission. And well, in fact, yung babae pa ang nasusunod sa loob ng family. Nakakalungkot kasi walang patutunguhan yan. Ang katotohanan, at ito ang dapat, ang lalaki po ang leader. Siya pong nasusunod. Siya po yung dapat sinusuportahan mo. Siya po yung mas malaki ang decision. Hindi natin sinasabi na i-close na or hindi ka napakinggan. Of course, kaya nga nandyan ka natutulong sa kanya na magbigay din ng opinion, ng advice sa kanya. Pero sa leadership, hindi mo pwedeng i-lead ang lalaki. Ag mag-submit ka sa kanya. Paano ba mag-submit? I-respeto mo siya, sundin mo kung anong gusto niya, sundin mo kung ano ang gusto niyang gawin mo. That is submission. Hindi ko sinasabi na perfect or tama lahat yung kanyang ginagawa. Diyan napapasok yung prayer mo. Na ikaw na babae, pag-pray mo na anong sanang decision ng asawa mo, ano sana ang gusto niyang gawin ay galing sa iyo, Ama. Galing sa iyo, Panginoon. Yun yung part mo. But the thing is that you cannot able to lead your husband. Once na ginawa mo yun, walang magandang patutunguhan yung relationship niya at yung family niyo. Because it's out of order. God Himself create that principle, that law, ng lalaki ang leader.
And sa totoo lang, mas maramdaman nyo yung tunay na saya kapag natuto kayong mag-submit. Hindi yung mayroon kayong sariling plano, mayroon kayong sariling gustong gawin. Of course, hindi ko sinasabing mawala yun. I-relay nyo sa partner nyo. Sabihin nyo sa partner nyo. Pinag-usapan yung mga bagay na yun. But at the end of the day, siya yung magde-decide. At susunod ka sa kung anong decision niya. Kung anong leading niya, kung anong gusto niya. So that's it. I hope na mayroon kayong natutunan. And I hope na mayroon kayong, and I pray na mayroong mga na-bless. Please share this video para marami pa tayong matulungan. Please comment, like. Salamat. God bless.